Hello. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. And that's a great song, amen? Ang title po nun ay Down from His Glory. If you're not familiar with that song, it's about God who became flesh. God is a spirit, but He went down to earth, saka nagkatawang tao para mahalin tayo iligtas. At salamat po sa mga hindi po nakakilala sa akin, hindi po akong pastor dito. Ako lamang po ay isang hamak na full-time. At naatasan lang mag-preach ngayong umaga. So please pray for our pastor. They are in Los Baños. At siya rin po ay nangangaral ng Word of God po doon. At mamaya po, reminder po ulit, pa-remind po ako please na magkakaroon tayo ng special offering para sa ating ginagawang septic tank at para sa ating comfort rooms na gagawin para sa comfort ng bawat isa. Amen? So sige po, tayo mag-start na po. Tayo po tayong lahat. Mabilis lang naman po tayo matapos kung maraming nag-amen. Pati kung yung mga tatay sa likod nag-i-amen din. Amen? Mabilis lang po tayo matatapos. At kinakabahan ako kasi nandito yung nanay ko. Dati kasi ako yung pinapagalitan niya. Okay? So basahin po natin Bibles sa Proverbs 15:29. Amen. Proverbs 15:29. Salamat po sa mga nakarating ngayong umaga. Pinagpe-pray namin kayo. Actually, every Saturday night at exactly 8 p.m., we are praying for you sa mga members ng church. Pinagpe-pray po namin kayo. Buksan po natin ang Proverbs 15:29. Basta nandiyan na po ba kayo? Amen? Basahin po natin. Read. The Lord is far from the wicked, but He heareth the prayer of the righteous. Amen. Sir, pwedeng pataasan ako ng onte. Thank you. Okay, tayo pa mag-pray. Lord, we beg you in prayer. You know, Lord, I'm unworthy. I'm a sinful person. I don't deserve to speak in front, but I thank you, Lord, for this privilege. We're praying, Lord, na hindi po makita ng mga tao yung speaker sa harap, kundi ang makita po, Lord, ang truthfulness ng Word of God. Now, we're praying, Lord, for revival this morning. Naglilingkod po kami sa inyo for many years. Pero most of the time, ay hindi kami lumalago at walang nababago sa aming buhay. Tulungan niyo, Lord, this morning, kayo po magbigay sa amin ng revival. Holy Spirit of God, please, we prayed for this. Convict niyo po ang puso ng bawat isa. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. You may be seated. At magandang umaga po sa bawat isa. Amen. So, isang widely quote na ginagamit ng mga Baptist churches, ng mga great men of God, kagaya ni Jack Hyles, kagaya nila Lee Roberson, na Curtis Hudson, sabi nila lagi, prayer is power. Prayer is power. Prayer, no power. Less prayer, less power. But more prayer, more power. Prayer is talking with God. Asking, confessing, thanking God. At kapatid, sa Bible, pinakikinggan ng Diyos ang panalangin ng ligtas. Sabi ng binasa natin ng verse, but He heareth the prayer of the righteous. Sabi ng Biblia, we have the imputed righteousness from Jesus Christ. Sabi ng 1 John chapter 5 verse 13 and 14. Sabi ng verse 14, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. God listens to your prayer. God's answer will be like maybe, yes, no, wait. Kung kalooban ng Diyos yan, kung perfect will ng Diyos yan, pag ikaw ay nag-pray, ang sagot ng Diyos ay yes. Pero kung hindi kalooban ng Diyos yan, alam mo ba na may mga panalangin na hindi pinakikinggan ng Diyos? Kagaya ng prayer ng James chapter 4 verse 3, sabi ng Biblia, Ye ask not and receive not because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. May mga bagay na pinagpipray tayo na alam mo naman na para lang sa sarili mo. Para lang to your comfort, for your comfort. At hindi yan sasagutin ng Panginoon. At minsan naman ang sagot ng Diyos sa prayer mo ay wait. Wait! Sometimes God delayed our prayers but never denied our prayers. God can delay our prayers but He could never deny our prayers.
But the question this morning is, what if God refused to answer your prayers? Paano kapag ang tagal mo nang nagpipray, na meron kang pinapanalangin sa Panginoon, na lumuluhod ka sa altar, na umiiyak ka sa Panginoon, but until today, hindi pa rin sinasagot ng Panginoon? Meron ka na bang excuse na hindi maglingkod sa Panginoon? Sabi ng isang great man of God, si Tom Malone, you will never go any farther than you move upon your knees with God. Ang dami mong pangarap sa buhay, ang dami mong vision, but my question is this, how much time do you spend in prayer? Marami kang time pagkakain ka sa labas. Marami kang time pag-outing nyo. But my question is this, how much time do you spend kneeling down in prayer? Minsan may mga magulang, I thank God for my mother. Mga bata pa lang kami, nakahiga kami, magkakapatid, 6 kami. 5 lalaki, bunsong babae. Pero si mama, pinagpe-pray niya kami na isa sa mga anak niya ay maglingkod sa Panginoon. And God answers her prayer. Kaya kapatid, my question is this, how much time do you spend in prayer? Lumuluhod ka pa ba sa altar? Meron ka pa bang prayer list when you pray? Pinagpe-pray mo pa ba ang magulang mo? Pinagpe-pray mo pa ba ang mga members ng church? Maraming Kristiyanong walang scheduled prayer time kasi may unbelief. Few years ago, yung testimony ni Ma'am Grace, nung time na si Ma'am Nelisa, yung ating member dito, ay asawa ni Sir Larry, ay battling with cancer. At pinagpipray ng mga De La Salle daughters, na pinagpipray ng mga bata, ni na Kylie at ni Candice, na pagalingin si Ma'am Nelisa. Pero kinuha siya ng Panginoon. At sabi ni Ma'am Grace sa testimony niya, tinanong siya nung anak niya, Mami, pinagpray naman namin na gumaling si Ma'am Nelisa. Bakit hindi sinagot ng Panginoon? Kapatid, right now we will figure it out. Ang title ng pag-uusapan natin ngayon, Refused prayer reveals purpose. Refused prayer reveals purpose. May mga great men of God sa Bible, hindi lang ikaw kapatid. Great men of God sa Bible sa Hebrews chapter 11 na sila ay nasa Hall of Faith. Sila ay naglilingkod sa Panginoon at yung pangalan nila ay recorded sa Bible, pero even them ay nakaranas ng refusal sa kanilang prayer. Kapatid, feeling mo na ikaw lang nakakaranas na ba't hindi sinasagot ng Diyos yung prayer ko? Maraming mga great men of God, mga Bible character ang nakaranas din ng refused prayer. That's why the title of this message, Refused Prayer Reveals Purpose. Number 1, David's prayer was refused for discipline. Sasagutin po natin kung bakit may mga prayer na nini-refuse ang Panginoon to answer. Number 1 point, David's prayer was refused for discipline. Basahin natin ang ating Bible, please. In 2 Samuel chapter 12, verse 16. 2 Samuel chapter 12, verse 16, the Bible says, David therefore besought God for the child, and David fasted and went in and lay all night upon the earth. Kung hindi nyo kilala si David, siya ay isang hari. Siya ay may asawa, pero siya ay nagkasala sa hindi niya asawa kay Bathsheba. At yung asawa ni Bathsheba na si Uriah, dahil gustong pagtakluban ni David yung kasalanan niya, dahil sa kanilang kasalanan, David and Bathsheba ay nagbunga yung kanilang kasalanan ng isang baby. At si David ay para matakluban yung kanyang kasalanan, pinadala niya si Uriah, isang soldier, sa front line of the battle. Sa hottest battle, indirect murder, para mamatay agad si Uriah, para maging malinis si David sa harap ng mga tao. Nagpray siya na hindi mamatay yung kanyang anak kasi alam niyang papaluin siya ng Panginoon. He prayed every night, nag-fasting siya, but on the 7th day, in 2 Samuel 12:18, and it came to pass on the 7th day that the child died. Pinag-pray yun ni David. Nag-fasting si David. Nagbalot siya ng sackcloth. Si David ay nag-pray. Umiyak siya sa Panginoon. Pero ni-refuse ng Diyos yung prayer niya because God wants him to be disciplined. David's prayer was refused for discipline. Correction of God. Refuse of prayer because of sin. Maraming prayers ang mga Kristiyano na hanggang kisame lang umaabot kasi meron pang kasalanan na inaalagaan. Have you remembered Achan?
Kaya nila hindi makonquer yung AI na napakaliit na bayan kasi itong si Achan ay kumuha ng spoils sa Jericho na sabi ng Diyos, yan ay sa akin, the silver is mine, the gold is mine. Pero si Achan, dahil siya ay mapag-imbot, kumuha siya ng mga kayamanan at tinago sa ilalim ng tent niya at hindi nila matalo ang AI because of sin. Masipag ka naman, kapatid. Tapat ka naman sa Panginoon. Nagsusowinning ka naman. Nagbibigay ka naman sa church. But the Bible says, if you regard iniquity in your heart, the Lord will not hear you. Psalm 66 verse 18. Ginagamit ng devil na tool ang kasalanan para hindi mo makamtan yung mga pinagpipray mo. The wages of sin is death. Refuse prayers is for discipline. The wages of sin is death. Kapatid, si David, meron siyang isang panalangin na hindi nasagot. Because God wants to discipline him. Dahil gumawa siya ng kasalanan. Kapatid, kung sinagot ng Diyos yung prayer ni David, edi ma-spoil lang si David. Anak, mali ang ginagawa mo tapos magpe-pray ka sa akin na ang dami mong hinihingi. Sabi ng Biblia, if you regard iniquity in your heart, the Lord will not hear you. Pero kapatid, hindi natin maitatanggi na si David, kahit nakaranas siya ng refusal of prayer, siya pa rin ang David na nagpabagsak kay Goliath. Siya pa rin ang David na pumalit kay Saul bilang hari sa Israel. Siya pa rin ang David na isang great leader na nagpabalik ng Ark of the Covenant sa Jerusalem. Siya pa rin ang David na maraming war na napanalo. Siya pa rin ang David, the man after God's own heart. Sabi ng Acts chapter 13 verse 2, I have found David, the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. Ikaw, kapatid, sabi mo, tinawag siya ng Diyos, a man after God's own heart. A man after God's own heart. Siguro, kapatid, pag halimbawa nakita ni Ed si James, sabi niya, this is the man after my own face. Isipin mo, kapatid, kahit si David ay nakaranas ng refusal of his prayer, sa kanyang lineage pa rin ang galing si Jesus Christ. May failure siya. May mga prayers siyang nirefuse ng Panginoon, but for the purpose of disciplining him. But God used him so much. Kahit yung end ng prayer niya hindi nasagot ng Panginoon, kung babasahin mo ang Psalms 51, nandun nakalahad-lahat ng prayer ni David na humihingi siya ng sorry. Nasabi niya, Lord, create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Kaya kapatid, maybe there's sinner hearts. Maybe we regard iniquity in our hearts. Kaya kapatid, ang haba ng prayer list mo. Ang haba ng pinagpipray mo sa Panginoon. Umiiyak ka pa, Lord, bakit hanggang ngayon hindi pa rin ito nasasagot? Sinagot na ng Bible. God wants to discipline you. Sa biyaya ng Panginoon, we have been given the privilege na makapag-start ng Bible Study Center sa Lucena. At 5 months na kami doon, and I enjoy it. Sinasama ko yung mga full-time, si James, si Ed, si Jay. Sinasama ko yung kapatid ko, yung mga pinsan ko. It's always in our prayers na makahanap kami ng place for Bible study na mura lang yung rent. Pero by God's grace, may family doon na nagpagamit ng terrace nila at doon kami nag-start at last Thursday, yung matagal na namin pinagpipray na 50 attendance ay sinagot ng Panginoon. I'm unworthy to have that answered prayer. Makasalanan din ako. Mahina rin ako. Marami rin akong failures. I'm unworthy to ask in prayer. But before I pray, I beg God, Lord, forgive me. Have mercy upon me. I'm sinful. Just have to be sincere in prayer. Kapatid, kung ibigay man ng Diyos o hindi ibigay ng Panginoon, still, maglingkod ka sa Panginoon. Have you remember yung preaching ni Pastor last time? But if not, kung hindi man sagutin ng Panginoon, i-glorify mo pa rin ang Panginoon. May plano ang Diyos sa iyo. It's between you and God. I encourage you and I challenge you today, you better settle it with God. You better settle it with God. May mga prayers kang hindi nasasagot. Baka may kaaway ka pa, kapatid. Naalala mo yung sinabi ni Jesus Christ, before you offer thy gift on the altar, make reconciliation with thy friend. Bago ka maglingkod sa altar, mag-offer,
make reconciliation with thy friend. Baka meron ka pang kaaway. It's either hindi ka niya napapatawad pa kasi hindi ka humihingi ng sorry, o ikaw yung hindi pa nagpapatawad. Kapatid, sayang yung prayer mo. Sayang yung prayer mo. Baka may hindi ka pa, baka may hatred ka pa sa puso mo. Kasi hindi kita pinapansin. Pero kapatid, sayang yung prayer mo. Baka may untimely relationship pa sa kalagitnaan natin. Baka sa kalagitnaan natin ay may mga nagsasama pa na hindi kasal. Let me tell you something. Sayang ang pinagpipray mo sa Panginoon. Baka ikaw ay isang nanay na hindi pa rin nagpapasakop sa iyong husband. Baka ikaw ay isang tatay na nag-iinom pa rin, nagsisigarilyo pa rin, nag-ML pa rin. Baka ikaw ay anak na nagre-rebelde pa rin sa magulang. I don't know. But I challenge you, you better settle it with God. Ayusin mo yan sa Panginoon. It's better to confess to God. Yung prayers mo, kapatid, hanggang kisame lang kasi may kasalanan ka pang inaalagaan. Kapatid, yung mga hindi nakikinig during preaching time, sabihin ko sa iyo ngayon, hindi papakinggan ng Diyos yung prayer mo. Yung mga nagse-cellphone dyan at papikit-pikit ang mata, yung mga tulog, yung mga negative ang attitude sa preaching, yung may mga arguments na nabubuo sa utak, na para bang nilalabanan ng bawat Bible verses, I warn you, God will never listen to your prayer. May verse dyan. Proverbs chapter 28 verse 9, He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Sabi ng Biblia sa Proverbs 28 verse 9, when you turn away your ear from hearing God's word, your prayer will become abomination. Nagtataka ka, bakit hindi sinasagot ng Diyos? Pag preaching time, nagsa-cellphone ka. Pag preaching time, ginagawa mong relaxation time ang church. That's why, nasagot na. Bakit nire-refuse ng Panginoon? To discipline you. Number two na po tayo. Refused prayer reveals purpose. Number one, David's prayer was refused for discipline. Second point, Moses' prayer was refused because of disobedience. Disobedience, basahin natin yung ating Bible. Ang linaw ng instruction kay Moses doon, na Moses, nauuhaw na yung mga tao. Merong rock dyan, kausapin mo yung rock para magkaroon ng tubig na magfo-flow from the rock para makainom yung mga tao. Pero si Moses, hindi siya nakinig. Maybe nakinig siya, pero dahil na uncontrol yung kanyang temper, pinalo niya yung rock. Basahin natin. Deuteronomy chapter 3, the Bible says in verse 25 to 27, I pray thee, nagpray si Moses, let me go over and see the good land that is beyond Jordan, that goodly mountain and Lebanon. Verse 26, but the Lord was wroth with me for your sakes, and would not hear me. And the Lord said unto me, let it suffice thee, speak no more unto me of this matter. Verse 27, get thee up into the top of Pisgah, and lift up thine eyes westward, and northward, and southward, and eastward, and behold it with thine eyes, for thou shalt not go over this Jordan. In Numbers chapter 20, verse 8, sabi diyan, take the rod, and gather thou the assembly together, thou and Aaron thy brother, and speak ye unto the rock before their eyes. Ang linaw, no? Speak unto the rock, and it shall give forth water. And thou shalt bring forth them water out of the rock, so shalt thou give them congregation of their beasts to drink. Pero kapatid, kung babasahin mo until verse 11, imbis na kausapin ni Moses yung rock, pinalo niya. Isipin mo yan, 40 years na silang naglalakbay. At nung binasa natin kanina, sabi ni Moses, Lord, sabi niya yung prayer niya, let me go over and see the good land. Yung good land na tinutukoy, yung promised land. Tatawid na lang sila ng Jordan. Tatawid na sila ng Jordan. Makakapunta na sila sa promised land na pinangako ng Diyos, flowing with milk and honey. Pero yung kasalanan niya sa Meribah, yung place na yan sa Meribah, nasabi ng Diyos, kausapin mo yung rock. Pero pinalo niya. Ayun din yung dahilan kung bakit hindi siya nakapasok sa promised land. Sayang, no? Sabi mo, 40 years siyang nag-invest sa mga taong yun. Dahil lang sa isang disobedience na yon. Naglakbay sila, nag-adventure sila, may guidance ng God, but just because of his temper, uncontrolled temper, imbis na kausapin yung rock, hinampas niya. Alam mo ba kapatid, si Moses, hindi mainitin ang ulo niya. Itong time lang talaga na to. Kasi napaka-meek niya eh. Sabi ng Numbers 12:3,
Sabi ng Bible dyan, now the man Moses was very meek above all the men which were upon the face of the earth. Kung ikukumpara mo, kapatid, si Moses, he is very meek. Parang si Jay. Amen? Meek. Napakamaamo. Hindi makabasag pinggan. Kung siguro si Moses dito ay may kaaway, hindi niya susuntukin yung pader sa likod. He was very meek. Pero during this time, ay hinampas niya yung rock. Kapatid, sabi ng Diyos sa Numbers 3:26, don't talk to me with this matter. Huwag mo na akong kausapin sa matter na yan. Hindi ka na makakapunta sa promised land. He died 120 years old. Hindi nakapasok sa promised land. Dahil sa kanyang disobedience, nirefuse yung kanyang prayer na makapasok sa promised land. Nag-disobey siya. Pero it's for redirection. 40 years ang hinintay ni Moses to enter the promised land. Yung lupain ay pinangako ng Diyos. Nakita niya lang, pero never niyang nakamtan. Dahil lang sa disobedience. Nasabi ng Diyos, kausapin mo, pero hinampas niya. Kaya nakakalungkot, kapatid. Kung may mga prayers ka, diba sa bahay mo, meron kang pinagpipray, lumulod ka, na naihinder kasi you are not obeying God. Hindi ka sumusunod sa Panginoon. Hindi ka pa rin naglilingkod sa Panginoon. Puputok na yung litid dito ni Pastor pag tuwing Sunday mag-preach na maglingkod ka sa Panginoon. Pero until now, you are still Sunday morning attendee. And now, nagwa-wonder ka kung bakit hindi sinasagot ang Diyos ng prayer mo because you are disobedient. Kaya kapatid, isipin mo, kung nandun na sana si Moses, na-grab niya na sana yung opportunity, nawala pa lahat ng yun because of disobedience. Naalala ko, if you remember, meron ditong American pastor, si Pastor Josh Kanoff. At inassign kami ni Pastor ni Sir Jack, inassign kami ihatid si Pastor Josh Kanoff sa America tuloy, sa San Pedro. At nakasakay kami sa van, hindi kami makaalis kasi hindi ako makapag-pray ng English. At katabi ko si Sir Jack, at nag-travel na kami, syempre, pag nag-drive ako, mabagal lang dapat. Smooth lang, para makatulog yung pasahero. So, I grabbed the opportunity. Sabi ko, Pambila, once in a lifetime mo lang makikita tong man of God na to. So, syempre, kinausap ko siya, sabi ko, Pastor, Pambila. Hindi pastor Pastor. At, almost 2 hours yung biyahe namin. Kinausap ko si Pastor Josh Kanoff. In English, amen? As si Sir Jack, nakatulala lang siya. Doon ko first time nakitang tahimik si Sir Jack. Bukod sa pag-inaway siya ni Ma'am Hana. Pambira, Sir Jack, nandun ka na sana, Sir Jack! Kunting English lang, makakausap mo na yung Amerikano. Yung great man of God. Sayang yung opportunity, Sir Jack. Pero ikaw din, ganun din. Marami kang nami-miss na answered prayers. Marami kang nami-miss na opportunities because of your disobedient. Pero kapatid, kahit si Moses ay nakaranas ng refused prayer, alam mo ba siya lang ang sinabi ng Biblia sa Exodus 33 verse 11? And the Lord spake unto Moses face to face, as a man speaketh unto his friend. Wala nang ibang Bible character ang nabanggit na God speak to Moses face to face as a man speaketh to his friend. Kapatid, siya ay writer ng Pentateuch, the first 5 books of the Bible. Pinakamakapal na writing sa Bible. Sa Deuteronomy, tinawag siyang servant of God. Siya ay ginamit ng Diyos para makalaya ang Israel out of Egypt. Siya ay ginamit ng Diyos para matanggap yung 10 Commandments. Siya ay ginamit ng Diyos para ma-part yung Red Sea. He led the Israelites for 40 years. Maybe meron siyang refused prayer. Pero dahil siya ay disobedient, pero ginamit pa rin siya ng Panginoon. Hindi man siya nakatungtong sa Promised Land, pero siya lang ang Bible character na nakatungtong dun sa holy ground, sa burning bush, kung saan nakapag-usap sa kanya ang Panginoon. If you were just thankful about the blessings of God, sa mga bawat answered prayer mo, hindi ka madi-discourage. Kung meron kang prayer life, hindi ka madi-discourage. At minsan kung meron mang i-refuse ang Diyos sa prayer mo, hindi ka madi-discourage. It's either dinidiscipline ka ng Diyos o result niya ng disobedience mo. Sabi sa psychology ni Dr. Robert Emmons,
isang psychology professor, sa kanilang gratitude research. He found out na yung gratitude improves mental health. Mental health. Diba? Minsan ngayon ang pinaka-problem na yung mental health. Dati hindi naman daw problema yung mental health. Ano ba, mas matalino ba yung mga bagong generation ngayon? Mental health. Kaya, kumusta na ang mental health mo? Even psychology will agree in the Bible, in Philippians chapter 4, verse 6, be careful for nothing, sa dulo, but with thanksgiving. Sabi mo, even the psychologists will agree with the Bible na hindi ka madi-discourage kung ikaw ay ang isang tao na mahilig magpasalamat sa Diyos in prayer. Kumusta na ang mental health mo? Minsan, kapatid, meron kaming 2 full-time dito. Nakangiti sila kahit galit. Tapos minsan, hindi ko alam, siguro sobrang healthy ng mental nila. Kasi minsan, tumatawa sila mag-isa. At ang pinakamatindi pa nito, sila lang ang nagkakaunawaan sa jokes nila. Sana okay pa ang mental health nila. Pero sabi sa psychology, gratitudes improve your mental health. Magpasalamat ka sa Panginoon. Baka kulang ka lang sa thankfulness. Thankfulness will increase your happiness. Kumusta ka naman ngayon? Masaya ka pa ba? Ang tanong ko ngayon, tunay pa ba talaga yung kaligayahan mo ngayon? O meron ka lang maskarang sinusuot na ang saya-saya mo, pero actually durug na durug ka na, nahihirapan ka na. Because kapatid, meron kang disobedient heart. Kaya kapatid, sa mga mahilig mag-scroll sa Facebook, it's unhealthy. Facebook, the social media, is the fake reflection of life. Fake reflection of life. Bakit? Anong makikita mo sa social media? Papakita lang sa iyo yung magaganda, yung maayos. But behind that, mga sirang buhay, broken relationships, unhappy life, unfulfilled life. Kaya kapatid, totoo ba yung kaligayahan mo ngayon? Hindi porket nakangiti ay masaya. Yung iba, talagang automatic na ganun yung mukha nila eh. Pero kapatid, ang tanong ko, totoo ba yung kaligayahan mo ngayon? Ang galing mong manghingi sa prayers, pero disobedient ka. Anong sabi ng Diyos kay Moses? Makikita mo, but never mong makakamtan. Nadi-discourage tayo kasi walang mga answered prayers. Kapatid, ikaw ang dahilan. Ako ang dahilan. Disobedient. Hindi nasusunod yung basic. Alam mo ba yung basic ng paglilingkod sa Panginoon? GROWTH, growth. Isa-isahin natin. Ito yung basic. Pag hindi mo nasunod to, ito yung basic ng paglilingkod sa Panginoon. GROWTH. G, go to a Bible-believing Baptist church. R, read your Bible daily. Dun pa lang, wala na. Kasi unang-una, wala kang Bible. Okay? O, obey God in water baptism. Ligtas ka, hindi ka nagpabaptize. Samantalang si Kristo nagpabautismo, Diyos na nagkatawang tao. Letter W, witness others about Christ. Hindi ka nagsosoul winning. Basics po ito ha. Letter T, thank God daily in prayers. Hindi ka nagpipray. Letter H, honor God in tithes and offering. Hindi ka nagbibigay sa Panginoon. Tapos mag-expect ka na sasagutin ng Diyos yung panalangin mo, yung basic ng paglilingkod sa Diyos ay hindi mo nagagawa. Kaya kapatid, you are disobedient. Kung meron mang sisisihin kung bakit hindi nasasagot yung panalangin mo, ikaw yun, ako yun. Kaya kapatid, obey God. Soul winning ka. Kung gusto mong mabilis masagot yung prayer mo, magkaroon ka ng bunga sa Panginoon. Alam mo ba sa John 15:16, anong sabi ng Biblia dyan? And that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you. Yung mga soul winners na nagkakabunga ng promise ni Jesus Christ dyan, sasagutin ng Diyos yung prayer mo. Kung ikaw ay nagsosoul winning at bunga. Nakakalungkot kapatid, maraming Kristiyano gustong maglingkod sa Panginoon, pero gusto work from home. Hindi naman po pwede yun. The church is a local assembly, meeting at the same place, at the same time, with specific purpose, tapos gusto mo work from home. Kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon, it takes sacrifice. Hindi ka ba nagpapabaptize? Malinaw sa Bible. Wala ka bang sariling Bible? Hindi ka ba makabalik tuwing hapon? Basics ng step, ng growth, pero hindi mo magawa, kaya walang answered prayer. But obedience equals answered prayer. Maglingkod ka na.
Sabi nga ng mga Bisaya, sige na dong, maglingkod. Ay, maglingkod pala, maupo. Sige na dong, maglingkod. Sige na day, maglingkod ka na. Alam mo yung sige na day? Yung pag malapit ng mamatay yung pasyenteng babae. Sige na day. Sige na day! Mamamatay ka lang din naman! Hindi ka pa naglingkod sa Panginoon! Aanin mo ang buhay mo nang ganda-ganda nga ng buhay mo pero never kang naglingkod sa Panginoon. Yung mga mabababa ang IQ, pa-explain na lang please. Hindi, joke lang. Number 1, prayer was refused for discipline. Number 2, Moses' prayer was refused because of disobedience. And number last, Paul's prayer was refused for development. Ito naman, Lord, naglilingkod naman ako sa iyo. Lord, sinurrender ko na yung kasalanan ko sa inyo. Lord, tapat naman ako sa church. Pero bakit may mga prayers pa rin akong hindi nasasagot until now? Dito na papasok yung kay Apostle Paul na meron siyang thorn in the flesh. Thorn in the flesh. Basahin natin yung Bating Bible. In 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 9, the Bible says, 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 9, basahin natin, read. And lest I should be exalted above measure, through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. Verse 8, nag-pray siya sa Panginoon, thrice niyang hiningi ito, na mawala yung thorn in the flesh. For these things, I besought the Lord thrice, that it might depart from me. Verse 9, and it said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Paul asked God 3 times, natanggalin yung thorn in the flesh. Hindi pinensyon ng Bible specifically kung ano yung pinapatanggal ni Paul na thorn in the flesh. Sabi ng mga Bible scholar, it may be meron siyang problem sa kanyang sight, sa pangkita niya. Or either yung kanyang bodily presence is weak kasi lagi siyang nakakaranas ng scourging, lagi siyang nilalatigo. Yung body niya weak. Pero sabi dito ni Paul, malinaw na meron siyang thorn in the flesh. Pag may thorn, di ba? Halimbawa, nasubol ka sa mga kahoy. Maliit lang yung thorn na yon, pero ang sakit. Pag humawa ka ng mga gamit, bumabaon lalo yung thorn. It feels uncomfortable. Pag ikaw ay kumakain ng bangus, di ba? Ang sarap ng bangus. Pero kahit masarap siya, ang daming tinik. At pag natinik ka, it's uncomfortable. Thorn in the flesh. At ito yung something na naghihinder sa kanya, his physical incapability, pero God refused to remove that thorn in the flesh. Anong sabi ng Biblia? For God's glory. Sabi ng Biblia, my grace is sufficient for thee. One of the greatest Christian in the Bible ay nakaranas ng refusal of prayer. Refusal of prayer. Maybe ngayon kapatid, may thorn in the flesh. I don't know about that. Maybe yan ay private, confidential. Hindi ko alam. Pero ang tagal mo nang pinagpipray sa Panginoon, pero hindi sinasagot ng Panginoon. Kapatid, ito yung verse sa'yo. My grace is sufficient for thee. Bakit nasabi ito ni Paul? Kasi sabi niya, ang dami ng revelation sa kanya. Ang dami niya ng paglilingkod sa Panginoon. Baka pag naging successful siya sa paglilingkod sa Panginoon, na wala siyang karamdaman, ang kaluwalhatian na sa kanya. Kaya sinabi ng Panginoon, Lord, may thorn in the flesh ako sa iyo, sa aking katawan, para pag may na-accomplish ako, hindi for my glory, but for your glory. Bibigyan ka ng Diyos ng mga incapabilities, para once na may nagawa ka, it's not because magaling ka, it's not because talented ka, or matalino ka, but it's because of all by God's grace. Kapatid, masakit pag nirefuse ng Diyos yung prayer, pero hindi ibig sabihin nun, dininay ka na ng Panginoon. April 7, about 6:30 a.m., after our breakfast, nag-call sa akin yung little sister ko, at yung papa ko ay sinugod sa hospital. Kinabahan ako kasi, first time mangyari kay papa na isugod sa hospital. Kinabahan ako during that time, first time nangyari sa amin yun. But during that time, I pray upon my knees. Doon sa door, lumuhod ako, umiyak ako sa Panginoon, na hindi ko alam kung ano nangyayari kay papa. Nandito ako sa church. Sinugod na pala siya doon sa St. Francis and then sa medical hospital. At meron kaming full-time meeting ng 7:30, hindi ko pa ino-open kay pastor. Hindi ako makapag-focus sa meeting. Iniisip ko ano nang nangyari. Then afterwards, tumawag sa akin si kuya, need na daw tubuhan yung tatay ko para magkaroon ng support, makahinga siya. Pero as a family, we decided na wag na lang kasi kinonfirm ng doctor na pumutok na yung kanyang middle
ugat, middle na ugat sa heart niya. Hindi na pwedeng surgery. We went back to our home, praying na God will make a miracle. Nabuhayin pa ang tatay ko. I really pray hard. Pero pumasok din sa isip ko, Lord, kung hindi nyo man sagutin, I will still praise you. Kung hindi nyo man sagutin, Lord, kung hindi nyo man bigyan pa ng mahabang buhay ang tatay ko, mas maglilingkod kami sa Panginoon. April 7 this year, about 11:20 a.m., kinuha siya ng Panginoon. Minsan, God has to refuse your prayer for you to grow. Kaya kapatid, listen. God's refusal doesn't mean rejection. It's redirection. God's refusal doesn't mean rejection. It's redirection. I know my dad is enjoying heaven with God. Every Wednesday, pag inahatid ko si mama, ayun yung time ng fellowship ko sa kanila. And we always pray, after namin kumain ng dinner ng family, we always pray na yung mga relatives namin, malayo, marami kaming relatives. Alam mo naman yung mga Doroka at mga Rientoko. Ang dami naming relatives from Visayas, Bulacan, Batangas, and to the uttermost part of the earth. Ay sila yung maligtas. At nasagot yung prayer na yon nung namatay si Papa. Kapatid, isipin mo yan, no? Minsan may mga answered prayer, pero meron din ka namang refusal of prayer. Kapatid, maybe it's an heartache na nawalan kami ng tatay because of health issue. Pero ginamit din yun ng Diyos para maligtas ang mga kamag-anakan namin. Almost every night, about 150 to 180 people ang uma-attend sa funeral service ni Papa. At nag-preach doon 3 times. Kasama yun sa paglibing. Masakit mawala ng tatay. But I have no right to question God. Kaya kung ikaw ngayon, kapatid, meron kang prayers na hindi sinasagot ng Diyos, you have no right to question God. Have you remembered yung sabi ng Diyos? Meron bang karapatan ang pot na magsabi sa potter niya, bakit ganito yung pagkaporma mo sa akin? Naunawaan yun? Yung naguhulma ng paso. Meron bang karapatan yung paso na magsabi sa potter niya, Lord, bakit ganito yung hulma mo sa akin? Kapatid, wala tayong karapatan i-question ng Diyos. Kasi binuhay ka niya ngayon. Binigyan ka niya ng chance na makapaglingkod sa Diyos. And this verse reminded me in Isaiah 55 verse 8, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. Kung meron mang prayers ka na nire-refuse ng Diyos, it's not rejection, it's redirection. It's for your development. Yung thorn in the flesh ni Paul, hindi inalis ng Diyos para pag may na-accomplish siya, he will thank God na ang Diyos ang gumawa nun. Kapatid, for your faith to be developed at mag-grow. Maybe may trial ka ngayon, may heartaches ka ngayon, may problem ka ngayon, may struggles ka, na ang tagal mong pinagpipray na hindi pa rin tinatanggal ng Diyos. God's grace is sufficient for you. Para makita mo na, if you could accomplish many things, in spite of that heartaches, problems, struggles, you will give glory to God. Hindi dahil magaling ka. Kaya kahit naman di ba sa mga story, pag nanonood ka ng story or nagbabasa ka ng mga book about story, ano mapapansin mo kung bakit masarap magbasa ng mga story sa books or manood ng movie? Kasi sa story, sa plot, laging may rising action. Laging may conflict. Laging may climax. Ayun yung nagpapaganda ng story. Kapatid, ang pangit ng story na puro parang fairy tale na puro walang problem. At kapatid, ganun din yung story mo. Sabi ng song, you are a masterpiece na ginagawa ng Panginoon. Masarap kapatid maglingkod sa Panginoon pag nasa langit ka na, wala ka ng problema doon. Wala ka ng utang doon, loan na iniisip. Kaya ngayon, i-enjoy mo na yung problema mo. Amen? I-enjoy mo na. Hanggang dito lang yan sa lupa. Pag nasa langit ka, baka mamiss mo yan, kapatid. Baka gusto mo, Lord, baka pwedeng pabalikin mo ulit ako doon. Mamimiss mo yan. Kapatid, napakaganda ng life story na may struggle ka but you still serve God. Just keep on praying. Let me remind you, pag ni-refuse ng Diyos yung prayer mo, it's not rejection. God will never reject the prayer of the righteous, but it's redirection. Baka mali yung pinagpipray mo. O baka naman dinidisiplina ka pa ng Diyos. O baka naman gusto ng Diyos na mag-grow ka pa. God's rejection is His redirection. Kaya kapatid, may mga prayers tayo na ang tagal sagutin ng Panginoon. Nasagot na ng 3 Bible character na to. Hindi ko alam kung nasang stage ka pa doon. Nandun ka ba sa dinidiscipline?
Meron ka pang part ng buhay mo na hindi ka pa nag-o-obey sa Panginoon. O obedient ka naman sa Panginoon, pero gusto lang ng Diyos na mag-grow ka. Pero kapatid, still pray. Lumuhod ka pa rin, humingi ka pa rin sa Panginoon. God answers the prayer of the righteous. Kaya kapatid, refuse prayer reveals purpose. Nalaman mo na ngayon yung purpose kung ba't ni-refuse ng Diyos yung mga prayers mo na yun. Tayo magsita